na. Ayan na. Okay. Ano ba nangyari nung araw na yon? Wala akong Nung kinuha pinukpok nising mo ko. si Lola ng tabo, ano ba nangyari? Nung ano ko nagsampay, ako ng sampayan doon, naglaba ako. Dapat ikaw ang sinampay. Kinuha ko yung sampay, tapos kinuha niya sa ano, yung sampayan, kinuha niya, tapos niluglog niya sa potes. Dapat lang. Napakapakan pa niya. Dapat lang. Bakit niya ginawa yon? Nagalit ka sa saki, kimabaho daw yung nilabahan ko, ganon. O tapos ano naman ang ginawa mo? Nakuha ko ng tabo, tapos pinukpok ko siya. Pangatong pukpok, nasubsob siya. Pagkasubsob niya, sinarmot niya yung mata ko, kaya pumula. Hindi mo ba muna siya kinausap? Imbis na pinukpok mo, Lola, anong ginagawa niyo sa labahan ko? Sinabihan ko nga siya ganon. Eh wala, inano na niya kagad sa ano, sa mga putik. Paano naman umabot sa ganito ang sitwasyon? Nung umpisa ba maayos naman ang pakikitungo niyo sa isa't isa? Kasi gusto na namin malaman, bakit ba nagkaroon ng ganong problema sa inyong dalawa ni Lola? At pati kay Ronaldo? Kasi ayaw niya sa akin kasi. Masama ang ugali mo. Bakit ayaw niya sa'yo? Kasi daw pangit daw ako, kaya ayaw niya sa akin. Okay naman yan sa akin. At least pangit ako, at least minala ko sa asawa ko. At maliban daw sa sinasabing yon, ang sinasabi daw ni Lola, ito ay ayon kay Lola at sa aming research, ay kaya daw ayaw sa'yo ay dahil tamad ka daw at salaula. Hindi yan totoo, ma'am. Hindi yan totoo. Pero alam mo, para sa sinasabi akin, niya. kahit ano pa man, kahit ayaw niya sa'yo, wala kang karapatan kahit kailan nasaktan ang nakatatanda sa'yo. Kaya kamag-anak mo siya, kaya hindi ka dapat nananakit ng kapwa. Minahal mo siya, kay matanda na nga eh. Minamahal mo Gustong-gusto na raw niyang Pinakwartahan. bumalik sa kanyang sariling bahay. Pero takot na raw siyang mapukpok ulit ng tabo at ingod-ngod sa batya. Narito para ikwento detalye ng pananakit, si Lola Concepcion Tubig. Pasok! Ay, Lola, wag po! Naku po! Ay, naku po! Ayan, sinasabi ko sa'yo. Ang ginawa niya sa akin. Lola, Lola! Ano po ang ginawa niya sa'yo at bakit galit na galit kayo? Yung asawa niyan, na asawa ko no, dumating sa akin ang Ronaldo na yan, 1975. Kinupkup ko dahil ang asawa ko nung buhay pa, siya ay karpintero. At siya ay puriman yan. Ngayon, sa kasama doon sa asawa ko, sabi niya, makikitira daw siya sa amin at wala siya matuluyan. Eh di pinatuloy ko. Dahil naaawa naman ako at saka inuutos-utosan naman ang mister ko nung buhay pa. 1985, namatay ang mister ko. Nasa akin pa rin siya. Nung nasa akin siya, nung mamatay yung mister ko, kinuha ng kapatid niya, dinala sa Bicol at doon linibing. Nung makuha, naiwan siya sa bahay ko. So kayo po pumunta ng Bicol? Saka kami pumunta ng Bicol. Pagdating ko, wala na pala siya at umuwi sa kanilang Bisaya. Sino po naiwan sa bahay? Wala. Nung dumating ako sa bahay, ang aming mga kasangkapan ng mister ko, ninakaw niya lahat. Tapos, sumulpot na yan noong 2010, December 27. Ano po kayo nakakasiguro na si Ronaldo po ang kumuha ng mga gamit na ito? Dahil pagdating niyo doon, wala na. Bakit kako, Ronaldo, nakawala dito ang mga gamit ko, ang gamit ng asawa ko? So, antala yan. Mga gamit yun, bibigay ko doon sa kapatid niya dahil hinihingi yun nung buhay pa. Ay, binagbingi daw niya, wala raw sila makain. Tapos ano po nangyari sa bahay? Nung bit-bit niya, tumira ulit sa inyo. Ngayon, kami nagkakasagutan yan. Dahil ang ayaw ko dyan sa nahula. Pagpasok mo pa lang, naamoy mo ng kubita mo, naamoy mo ng banyo dahil sa ako pala naglalaba kung saan ako, nagtitinda ng basahan para lamang kami, mayroon kami makain. At si Ronaldo nga pa-extra lang. Pagdadating ko sa bahay, sabi ko, ba't baga naman kako ang tangki natin dito? At ang bahay natin dito, ang dumi-dumi. Sasabihin naman niya, ay, maglinis kayo kung gusto nyo. Mayroon ka baga naman galing. O, dali. Aling ka. O,
Ba't hindi ka dyan magagalit? Kayo nga magiging kasama nyo ang ganyan. Ngayon, nung naglalaban naman ako ng damit ko. Sabi niyan, ba, lalaban pa yan, mga bulok naman. Dahil ikaw nga ako, mga damit mo, babaho na, hindi mo malaban. Ba, nagalit, kinuha yung tabo, pinukpok sa ulo ko. Nakikita rin lang siya sa pamamahay ko. Ako pa ang sasabihin nila, ba't hindi kayo magsilayas, hindi kayo lumayas dito? Ba- O hindi kayo makatiis? Sabi po nila sa Oo, inyo. sabi sa akin. Adi, ang ginawa ko nga, naglalaba-labang ako, kinuha niya yung stainless namin, pinukpok ako niya sa ulo. Adi, ang ginawa ko sa kanya, naklot ko ang mata niya. Ano po ang sinabi ni Ronaldo? Dumating si Ronaldo. Nag-away-away na nga kami. Eh ngayon, bakit daw ginanong ko yung asawa niya? Eh wala daw siya ipapagamot at pa-extra lang daw yung trabaho. Sabi ko, pagamot yun. Sabi ko sa kanya, mabuti ba ikaw, lumayas na nga kayo dito. Sabi sa akin, Bakit po kayo pinalayas? Pamamahay niyo yun. nalalayas na ako at panay daw ang away namin. Na Diyos parang ko, sa ayaw sarili niyo pamamahay, pinalayas niyo. Si Lola. Lumayas nila ako talaga. Kaya ako'y lumayas. Kaya sinasabi ko sa kanila, noon sila tumira sa akin, ito ka kung pamamahay ko na ito, hindi kayo dapat magtagal dito dahil ito nakasanla na. Magmula na magkasakit ang asawa, kung pabalik-balik na wala na akong maibayad, ito ka kung itong kuwan na ito, nung mamatay ng ang asawa ko, sinisigil ako ng mga pinagkakautangan ko. Kaya ang ginawa ko, noong 2008, akin sinanla yun ng 10,000 para lang ako makabayad at may ng 15,000. Ang utang ko doon, ang sabi sa akin, hulog-hulugan ko na lang daw yon. Kaya ang ginawa ko, sinanla ko yung bahay ko ng gismel na para lang ako makabayad-bayad. Baga, tsaka yung iba-ibang napagkautangan ko dahil wala akong maibili ng gamot. Ang malalaki. So nakasanla po itong bahay na ito. At kailan po ang deadline? Nitong December na. Kaya Ay, sabi kung ko sa December. kanila, oo, kaya sabi ko sa kanila, hindi na kayo dapat tumagal dito dahil itong bahay kong ito nakasanla na ito. Oras na palayasin ako dito, sa bahay na ito, hindi ko pa ito natutubos, talaga lalayas kayo rito. Kaya sabi ko sa kanila, kung maaari sana, umalis, maghanap na kayo ng bahay nyo. Aba, sabi pa naman nung Ronaldo na yun, at saka ito, edi, kung hindi kayo makatis, hindi kayo umalis. Oo. Ayun. Ay. Kaya hindi dapat ko talaga pasensyahin yan, mga yan. Ano po ba nagkakaganito ang mga tao? Ano po ba ang effect nito kay Lola? Kasi po, pinukpok po siya ng steel. Ano po yan? Stainless steel na tabo. Pinukpok po sa ulo, tapos nginudgot. Ito ba may epekto? At saka masakit po ito para sa kanya dahil she's already 79 years old. No, karaniwan sa mga matatanda, yung mga head injury na yan, yung pinupukpok, yung mga ganyan, akala nyo walang nangyayari, pero basically yung iba, nagkakaroon ng simple hematoma, yung parang akala nyo pamamasalang. Tapos, pag nagkataon na hindi siya napapansin, hindi rin napapa-x-ray na gano'n, baka nagkakaroon na ng blood clot. So, yung mga blood clot na yun, yun ang maaaring umpisahan ng possibility na doon mag-umpisa ang attack na from hypertension to yung talagang heart attacks na coming from yun dun sa brain injuries na nangyayaring ganyan. So, delikado talaga yung mga ganyan na hindi napapabayaan. Remember, Ateng, na pag yung mga ganitong pagkakataon, ang ating misyon bilang mga kaanak or lalo na kung mga magulang natin yan at tayo'y anak, ang iniisip natin ay yung safety ng ating mga katandaan. Hindi yung sila ay lalapastanganin at sasaktan na ingungudngud pa dahil walang kalaban-laban yan. Ang punto rito, pasensya. Kung ikaw ay merong isang kwarto ng pasensya, bodega ng pasensya ang kailangan dito. Maraming salamat, Doktora. Oras na para sa ating Boto Hans! Mga kasawsawan, eto na, narinig naman natin ang pag-amin mula kay Ate Carmencita na sa dala nga ng galit. Totoong nasaktan niya si Lola Concepcion naman na nasa puti. Ngayon, mga kasawsawan, ang katanungan, pwede ba natin gamiting excuse na nagalit tayo kaya natin nagawa yun sa isang taong talagang higit ang edad kesa sa atin? Boto Hans nga, go! Nako, Ateng. O, eto na nga. Yaan ang resulta, ang nakataas ay puti. Kasi nga parang mula pagkabata hanggang sa ating pagtanda rin, di ba? Laging ang itinuturo, igalang ang mga nakakatanda,
gumamit ng po at opo, at huwag pagbubuhatan sila ng kamay. Mga leksyong mukhang nakalimutan ni Nanay Carmencita naman dito sa pula. Kaya ang resulta ng ating boto, puti. Back to you. Siya ang kinakasama ni Carmencita na kinupkop ni Lola Concepcion at kasama rin daw sa pagmamaltrato sa matanda. May katotohanan ba ito? Ronaldo Pacifico, pasok! Ay, ay, ay! Lola! Pagbahay ka! Pagbahay ka! Sinula! Sinungaling ka, Nay! Pinala mo na kita at lahat. Pinugpok ka ng lahat. Mang Ronaldo! Malayas-layas sa pamamahay mo. Sayang ang pagpapalaki ko sa'yo. Sayang ang pagpapalaki ko at pagpapalamong ko sa'yo nung nasa akin pa. Ninakaw dapat mo pa nangyari lahat. yan, Nay. Hoy, Hindi ninakaw dapat mo pa nangyari yan, lahat Nay. ng makakagamitan namin. Sandali, Ronaldo! Bakit mo pinalayas si Lola sa sarili niyang pamamahay? Pinapalayas kasi si Nanay Concepcion. Ang ginagawa niya sa asawa ko, bubulagin niya. Alamin natin kung ano pa ang nangyari sa bahay na yan sa pagbabalik ng... Hindi niya talaga akong anak niya. Inampon lang niya ako. Kumo kay sa akin, noon daw silbi yung anak. Daw bahay din namin ni nanay kasi dyan din ako lumaki kay nanay. Pagkapatay ni tatay, dyan din ako. Yun ang plano ko nga si nanay. Malaya. Papalayasin natin. Ram Jade Samsula. Ang ganda talaga ng face-to-face. Medyo kikay si Ateng Jelly mag-comment. Natatawa kami at adik na kami sa face-to-face. Pati mga kapitbahay namin nanonood na din. More power sa face-to-face. Bumaba pa ang face-to-face. More power sa lahat na bumubuo ng inyong show. Nakaka-adik.